Binabati ko po kayong lahat sa ang mansulok ng mundo. And for today's video po, for today's vlog, tatalakayin ko naman po ang mga 10 bagay na dapat alam mo as an OFW, o mas magandang sabihin na 10 bagay na dapat alam mo bago ka magtrabaho sa bansang United Arab Emirates. Okay? So wag na natin patagalin pa. Without further ado, let's get started. Okay, nangunguna sa listahan ay unmarried couple is not allowed to live together in one house. Okay? Maliwanag po yan. Yung mga hindi daw po kasal ay bawal magsama sa iisang bubong. Okay? So, sana po aware tayo kasi ang UAE po ay 100% Muslim country. So, igalang po natin yung mga rules and regulation po nila, especially po yung law. Okay? Alam ko po yung mga Filipino, tayong mga Filipino, masunurin tayo. Di po ba? Number 2 po is, UAE is open to any religion. Opo, totoo po yan. Opo, totoo po yan. In fact po, sa United Arab Emirates, may 2 malaking simbahan ng Katoliko. Ang isa ay nasa Abu Dhabi at ang isa ay nasa Dubai. At may mga ibang simbahan din po ito ng mga iba-ibang sekta o iba-ibang religions. Marami po. Kaya huwag niyo pong isipin na United Arab Emirates para lang sa Muslim at hindi nila ino-honor yung ibang religion. Hindi po totoo yun. Actually po, ang UAE, they are open to any religion po. At nire-respect nila yon. Actually po, isi-share ko lang sa Abu Dhabi at yung Catholic Church po doon ay mismong katabi ng Muslim Church. Akalain niyo po yun, di ba? So, ganun po sila ka-open. Okay? So, yan po. Third po is UAE is a very, very, very safe country po. Napakasiguro po ng bansang ito. Kahit po naglalakad ka ng madaling araw, 1 a.m., 2 a.m., napakasiguro po kasi lagi pong may nagpapatrol na hindi tanod. Pulis po mismo ang nagpapatrol dito. Okay? Yun po. Number 4 po, you don't need po a very fluent or perfect English po para makapagtrabaho sa bansang UAE. Hindi po totoo yan. Okay po yung parang kahit basic nga lang, okay. May mga nagtatrabaho po dito talagang no English talaga. Pero tingnan nyo po, after 1 year, marunong na sila mag-English. Kahit po hindi kayo fluent, kahit parang basic lang o mas mataas pa sa basic, pwede na po yun. Or yung tinatawag nilang broken English, okay na po yun. Makakapagtrabaho po kayo dito. Okay? Okay po. So number 5 po is alcohol is not allowed. Is prohibited po talaga. Especially po sa public places ng UAE. So mag-ingat po tayo kasi ang alcohol sa kanila haram. So pag nahuli po kayo, may mga ano po yan, consequences kayong haharapin. Okay? Number 6 po is you can get any work without experience. O idadagdag ko na rin po, you can get any work po kahit hindi yun yung linya nyo. For example po, meron po akong kaibigan na wala siyang experience sa call center pero naging call center siya sa Pilipinas, pero naging teacher sila dito. Yung mga ganun po. So, dito po, pwede nyong applyan lahat ng trabahong gusto nyo, basta kaya nyong gawin o gampanan yung trabahong yun. Number 7 po, eating and drinking in a public transportation is not allowed po. Mafa-fine po tayo niyan. Alalahanin nyo po, eating and drinking, hindi po yan allowed sa mga public transportation, sa bus, sa metro, sa lahat po, or sa taxi. May consequences po yan at may fine pag nahuli kayo. Okay? And number 8 po is mas mahal manirahan sa Dubai kesa sa Abu Dhabi. Ang mga paupahan po sa Dubai sobrang mahal kasi marami din pong job opportunities doon. Mas yung city na yon na
mas maraming tao, mas maraming work, kesa po compare sa Abu Dhabi. Number 9 po is abaya is not required all the time. Not even all the time. Hindi talaga. Kasi po, ang nasa isip po ng ibang tao, pag pumunta ka dito, kailangan mo mag-wear ng abaya. Hindi po. Pwede nyo pong i-wear, pwede nyo pong isuot yung normal, parang sa Pilipinas po, yung mga ganito. Pero make sure po na decente naman, yung hindi yung masyadong revealing. At saka yung mga abaya po, required lang siya sa mga Muslim, okay? And last but not the least po, number 10, during Ramadan, hindi po totoo na hindi ka pwedeng kumain ng buong araw. Totoo po yun na hindi ka pwedeng kumain, pero during fasting time lang po nila. I mean, kung hindi ka naman Muslim, pwede kang kumain yung normal time mo. Pero halimbawa, nasa trabaho ka, hindi ka pwedeng kumain ng fasting time ng Muslim. Halimbawa, nasa trabaho ka. Pwede kang kumain pero patago. And pwede ka namang kumain ng publicly pagkatapos na yung fasting hours nila. Yun ang tinatawag nilang feast time or iftar. Yun, pwede ka na talagang kumain ng bulgaran doon. Okay po. So, after po nun, pwede ka nang kumain publicly. Okay po? So, yun lamang. And yun lamang po mga ka-OFW. Sana po may natutunan po kayo o may napulot kayo kahit konti lang na aral dito sa vlog na ito. Ginawa ko po itong video na ito para po sa ating mga kababayan na nangangarap mag-abroad o mag-OFW. At hangarin ko po sa video na ito sana kahit konti, may mapulot po kayong aral at may natutunan po kayo. Yun lamang po. Hindi naman po ako expert o professional. Sinishare ko lang po yung personal experience ko as an OFW. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Remember po, bawal ang nega, bawal din po ang bashi. Always think positive po and trust. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please like and subscribe na rin po. And mabuhay po ang ating mga ka-OFW. Bye-bye! Shukran!